sinabi kay Sekim na siya si Morpheus, parang nananadya lang eh. Kaya kung magagalit ka sa utol mo, mas mag-sorry ka kay Sekim. Ako ang magsasorry. Hindi talaga ako magsusorry. Siya ang magsorry sa akin, hindi ako. Second price is over. I talked to the MC and he said that Morpheus is still our keynote speaker. Boss, akala ko po wala na si Sir I Cyrus. changed my mind. Copy po, boss. Boss, kung gusto niyo pong boss lang po talaga ang tingin ko sa inyo, huwag po sana kayong mag-overstep. Litong-lito na po talaga ako sa mixed signals ninyo. Let's stick to our own boundaries na nga po sana. Sorry ka na lang kasi. Nagawa mo na naman last time ah. Yung sa date nyo, sa theme park, oh. Nag-sorry ka nun, di ba? That was different. Ginawa ko lang yun to stop Sekim from assigning. This time, I don't know if I can say it. Ah, gusto mo mag-practice? O sige, kunwari ako si Sekim. Boss, may sasabihin ka? Mag-sorry ka na lang kasi, please. Boss. What if I don't say it? Ay, nako bro. Alam mo, kung marunong lang kami mag-sorry ni Laura, malamang hindi siya nawala sa akin at mag-asawa pa rin kami ngayon. Thank you for hearing me out. Pumayag lang ako makipag-meet sa'yo dahil nag-sorry po kayo sa akin. I truly am. Sir Cyrus, hindi ko alam kung kaya ko na ulit kayong pagkatiwalaan. I understand. What do you know about my relationship with Brandon? Ang alam ko lang, simula bata pa kayo, hindi na kayo magkasulong magkapatid. When I was a kid, I used to associate love with attention. Kaya nung pinanganak si Brandon, akala ko inaagaw niya ang pagmamahal ng magulang namin. So, nagsiselos kayo? Couldn't help but he was so perfect. Thought he was smarter, better than I was in everything. Sibling rivalry? Worse. Turingan akong kuya niya. I bullied him. In fact, I was the leader of the bullies. It's because of me kaya nasira ang childhood niya. He made us life miserable. I don't think Becky can ever forgive me. But kasi that, Sinubukan niyo na bang humingi ng sorry sa kanila? now yes. But back then, no. I don't know why I'm hirap-hirap mag-sorry na. But at the end of that process, I realized the more I held on to my pride, the more ako sinira ng guilt ko. That's why I left. Akala ko that was the only way para magkaroon kami ng peace of mind. Well, they certainly seemed happier when I wasn't around. Hindi naman po siguro ganun, sir. Wala namang magulang ang kayang tiisin ng kahit na sinong anak nila. Maybe. Maybe not. Alam mo ba? Hindi ako sinalatan ni Dad. When I was in Europe, hindi niya ako kinamusta. He was everywhere. Paris, Prague, Berlin. No matter where I went, no matter where I was, it all felt the same. I felt all alone. German beer became my best friend. Hey, wachen Sie auf! Schlafen so lange, Sie sind betrunken. Wir machen jetzt zu. You know who I am? Ich kenne Sie nicht, nein. What the hell are you talking about? Ich kenne Sie nicht! Schmeiß ihn raus! Muntik na akong mamatay dahil sa kalasingan.
Di lang dahil kay Mom. She was the only one na tsumaga sa akin. She took me to AA, Alcoholics Anonymous. That's why I'm here. Because I need your help Tulong saan? to make amends with Brandon. Boss, Yung pagiging possessive, maaring trauma response din yan eh. Maaring nung bata siya, meron siya pinagkatiwalaan na inabando na siya. paano ko po kayo matutulungan? Just help me. Help me get through here. Kung gusto niyo po talaga magkaayos kayo, kailangan niyo po magpakumbaba. Kilala ko si boss. Hindi siya nabibigay ng second chance. Pero marunong siya magpatawad. Kaya kung maaari, kayo mismo ang mag-sorry sa kanya. Sana magkaayos na kayo. Secretary Kim. Sorry. Boss, I'm sorry din po. Hindi ko naman alam na ganun pala kalaki ang issue ninyo ni Sir Cyrus. Dapat by this time, alam ko na po na hindi ko kayo basta-basta nagagalit na walang dahilan. Pero valid naman po yung reason ninyo kung bakit po kayo nagalit. I just took it personally. Ginawa ko lang po lahat yun para po sa inyo. I mean, para po sa kumpanya. Just tell Baldo to meet me at the lobby. Copy po. Dada! Ay, Tagal ah. Ganyan ba talaga uwi ng matinong babae? Dada, hindi naman po
kasi kayo nagsabi na darating ho kayo. Nilamok tuloy kayo dito sa labas. Kamasal lang nga ako sa kabitbit nitong regalo ko sa'yo eh. Eh, Dada, uso naman po kasi mag-text, di ba? Hindi na surprise. Ikaw nga pala, bakit walang kailaw-ilaw bahay mo? Di ba sinabi ko sa'yo, mag-iwan ka kahit sa harap para asipin nila may tao sa loob. Dada, ang dami ko po kasing ginagawa, hindi ko pa po napapalitan. Pero, buti na lang, andito po kayo. Uwi na ako. Hindi! Hindi, sige, ayusin natin. Ika, pasok tayo sa loob, Dada. Naku, nilamok ka na siguro dito. Anong oras ka pa dito, Dada? Ayan. Ayan na. Thank you, Dada. Sabi ni Troy, may kasama kang araw nung nakidnap ka. Sino daw po? Naghahanap pa siya ng detalye. Nakikipagkita raw siya sa atin sa isang araw, basta depende sa duty niya. Dada, si Ninja Boy po yun. Basta, sigurado po ako, makikilala na po natin siya. Alam mo, akala namin ang ate mo dati at ang isip mo lang. Pero mo sa dinami-dami ng hindi mo maalala, tumatak yun sa'yo. Kasi, Dada, inalagaan niya po ako. Protektahan. Kung sino man siya, malaki utang na loob natin sa kanya kasi hindi na pinabayaan. At sa dami po nang nangyari, ang dami po nawala sa memory ko noon. Ang tanging naalala ko lang po, binigyan niya po ako ng chocolate, tapos hinatid niya po ako sa bahay. Yung iba po noon, hindi ko na po maalala eh. Ilang araw ka namin hinanap. Tapos, tinago ko sa mama mo. So, bigla kang umuwi, sabi mo, hinatid ka ni Ninja Boy. Mama? Dada? Saan ka magaling? Ate, si Ninja Boy nasa labas. Dada, nandito na po sa game. Sabi mo, stay lang tayo sa boundaries natin. Tapos po nun, sabi niyo po, nawala ho yung sakit ni Mama. Kaya nagpunta na po siya ng heaven. Sabi niyo din, siya yung naging guardian angel ko, kaya po ako nakauwi ng bahay. Pagkatapos nun, unti-unti mo na nalimot lahat. Sabi ng doktor, baka daw dahil sa trauma o guilt. Sinisisi mo daw ang sarili mo sa nangyari sa mama mo.
This is a nightmare. Lahat ng pinaghirapan natin down the drain. Oh, ano nangyayari dito ang aga-aga nakabusangot yung mga mukha niyo? Miss Kim, confirm ba to? Yes. So, kuya ni BMC si Morpheus. Nakita na pala kami ng idol ko na hindi ko alam. Nako, Kim Marie, huwag ka muna magsaya. Una, hindi sila close si BMC. Pangalawa, baka papalitan na naman niya yung speaker sa atin. At, back to square one na naman tayo. Baka JMO yung nag-leak to sabotage us. Eh, sino naman ang nag-leak sa kanila? Eh, maingat si Sir Cyrus sa identity niya. Alam ko na kung sinay! Hey! Ang account mo to, di ba? Oo po. Akala ko po kasi nasa drafts lang eh. My God, Steph! Trending tayo today. Alam na tuloy ng kalaban natin yung next move natin. Eh, pero at least po, di ba, pinag-uusapan tayo. 9 out of 10 trending topics about us. So it was you. PMC! Naku, mukhang mauuno ka pang magbabisikil. She's right. Good job. Po? Good job po. Do you want it to be bad? Ay, hindi po BMC. Double checking lang po. Nagkaroon ng hype ang event natin because of this. So this should be good for us. Right, Sekim? Yes, boss. Okay. This is what we're gonna do. Tell marketing to monitor all social media activities in the next coming days. We need to ride the hype. Magagamit natin ito as leverage. Also, call corporate communications and tell them to issue an official statement confirming Morpheus is our key speaker for the event. Yes, Yes, po. BMC. Active masyado si BMC. Copy po, boss. I love yan. Good job, team. Boss, isa-send daw po ng marketing first thing on Monday yung revised budget and promo mats based na rin sa biglaang pag-leak ng speaker natin. And isasubmit na rin by Monday ng corporate communications yung drafts ng media release nila by Monday morning. Then sabi naman po ng property management, mid-next week daw po nila may implement yung paperless setup na gusto natin. Bakit po? Sorry. Hindi kasi ako makapag-work kapag nandito ka. Nadi-distract ako. Sorry, sige, alis na lang po ako. No. Stay. Copy. Yung ano din po, boss, yung paperless setup na nire-request. Nabasa ko na rin po yung contract ni Sir Cyrus, Sekim. boss. Sabi mo, stay lang tayo sa boundaries natin. Paano kung ayoko? I saw the line of 1,000